Paano ko ba pong malalaman kung ako po ay di naliligaw? Yun po ang aking katanungan. Alam mo kapatid, para alam mong hindi ka naliligaw, kailangan mo unang-una mapa. Sabi ko na eh. Happy ko yun ang sasabihin niyo sa akin, mapa. Oo, mapa talaga. At alam mo, ang pagpunta sa Diyos may mapa. Tapos, merong street signs. Babasahin ko sa iyo una, ha? Sa 14:6 ng Juan, ganito nakasulat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ayan. Alam mo kung anong kinakatawan ni Kristo? Siya raw ang daan, katotohanan at buhay. Sino man di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. It is through Him that we will come unto the Father, into the kingdom of the Father in heaven. It is through our Lord Jesus Christ. Alam mo, ang tawag dito dyan sa kinalalagyan ko, yung kotse kung sinasakyan ditong inarkila namin, may nakalagay na device eh. Ang tawag doon, navigator. Yung navigator, iseset mo lang, nakatutok yata yung sa satellite sa outer space, iseset mo kung saan ka pupunta, lalagay mo yung exact address kung saan ka pupunta, tapos, pindutin mo na siya. Sasabihin niya na sa'yo, turn left at the next intersection. Tapos sabihin naman niya, go straight. Turn left at 500 meters. Ayan, gaganon. So, meron ka na agad bago pa dumating yung daan kung saan ka magte-turn left, magte-turn right, meron na siyang sinasabi. Navigator ang tawag doon. Ayun. Ang unang-una, kailangan may mapa ka. Ikalawa, may navigator ka. At siguro, ikatlo, ay meron kang mahusay na driver, marunong sumunod sa direksyon. Pag sinabing no left turn, wag kang magle-left turn. Ngayon, pagdating sa spiritual, ganito yon kapatid. Ang hindi ikaliligaw ng tao ay yung pangunguna sa atin ng Espiritu Santo ng Diyos. It is the guidance of the Holy Spirit na makakatiyak tayong hindi tayo naliligaw. Basahin natin ang 14:26 ng Juan. Ganito po nakasulat. Datapwat ang mang-aaliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Sa 16:13, ano pa ang gagawin ng Espiritu Santo sa pagpapaalala at pagtuturo? Ano pa ang kanyang gagawin? 16:13. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ayan, ang namamatnubay sa tao para wag kang maligaw, makita mo yung buong katotohanan, ang Espiritu Santo ng Diyos. Ngayon, ang susunod na tanong dyan, kapatid, pangungunahan na kita pagpaumanhin mo, paano ka magkakaroon ng Espiritu Santo para meron kang laging namamatnubay sa'yo at nagtuturo sa'yo kung saan ka dadaan? Paano ba ang tao nagkakaroon ng Espiritu Santo? Pakinggan mo sa ulo ng Kawikaan, Proverbs 1:23. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Ayan, sabi sa Biblia, turn you at my reproof to the commandments. Obey the commandments. And I will pour out my spirit unto you, and I will make known my words unto you. Ang sabi sa Tagalog, Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. ngayon, para magkaroon tayo ng Espiritu Santo na mag-guide sa atin para wag tayong maligaw, kailangan sumunod tayo sa Diyos. Sabi ng Diyos, bumalik kayo sa aking mga saway. Marami ngayon tao, kapatid, kasi ayaw ng pasaway. Ang Diyos kasi sumasaway siya lagi eh. Huwag kang papatay. Hindi ba pagsaway yun, Meron kasi mga tao pumapatay eh. Ang saway niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbuti ng nasa bahay ng iyong kapwa, ang asawa ng iyong kapwa, ang kanyang pag-aari, huwag mong iimbutin, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Alam ni Atty. Batas yan. Yan mga huwag, mga pagbabawal ng Diyos yan.
Pag sinunod natin ang Diyos, bibigyan niya tayo ng Espiritu, at yung Espiritu na yun ngayon ang mag-guide sa atin kung saan tayo dapat pumunta. Hindi tayo maliligaw. God will never fail us. Because the God who promised us salvation and guidance is a God that cannot lie. Let us read. In Titus 1 verse 2 it says, In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. He is a God that cannot lie. There is a wrong belief among other religions that nothing is impossible for God. They assume that God can do everything, but there is one thing God cannot do. He cannot do. In His magnificence and might, He cannot lie. It is impossible for God to lie. Let us read in the book of Hebrews chapter 6 verse 18. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. It is impossible for God to lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. At pag sinabi ng Diyos na pag bumalik ka sa kanyang saway, bibigyan kanya ng Espiritu na mag-guide sa iyo sa araw-araw sa buhay mo para wag kang maligaw, totoo po yun. At naranasan ko sa buhay ko yan, kapatid. I started believing and serving the Lord when I was 17. And I am now 60. And I thank God I never was misled by anybody, because I believe that God have guided me all those years in searching for the knowledge of the truth. Naniniwala ako, kapatid, na hindi ako naligaw. Yun ang aking sagot sa iyo, kapatid.